Pagpalain tayo ng Diyos, mga kapatid, at nagkapasalamat tayo sa ating Panginoon na tayo ay makapakinig ng Kanyang salita. Kaya salamat sa ating Panginoon at sa inyong mga tahanan ay pagpalain tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God tayo. Bago tayo magsimula, tayo manalangin. Dakilang Diyos, Yes, Lord. samahan mo kami, Panginoon, sa pagkikinig ng iyong mga salita at i-bless mo bawat isang nanonood ngayon sa kanilang live streaming, sa mga tahanan nila. Abutin mo sila, Panginoon, ilayo mo sila sa anumang uri ng disgrasya. Yes, Lord. Kundi sa gabing ito ay ipahayag mo sa kanila ang totoong iglesyang itinayo mo sa mundong ito, Panginoon, para ang tao sumampalataya at maligtas. Samahan mo kami at pagpalain mo kami lahat. Itong aming dalangin sa iyo. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Pagpalain tayo ng Diyos, mga kapatid. At alam natin na tayo ay nasa MECQ, pero ganun pa man, ang salita ng Panginoon ay manatili kahit ang ibang lugar ay naka-lockdown, pero ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay manatili magpakailanman. So ang topic ng Panginoon sa kanyang mensahe ngayong gabi ay Marks of the True Church. Yung marka ng pagiging totoong iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Sa Matthew chapter 16 verse 18, ito ang nakalagay, mga kapatid. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Amen. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So mayroong itinayo na iglesia. May totoong itinayo ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. True Church, kaya marks of the True Church, in totoong iglesia. Maraming ngayong mga lumalabas na mga church o iglesia, mga kapatid. Nagtayo ang Catholic Church ng iglesia na ang founder ay si Pope. Nagtayo ang iba pang mga iglesia ng kanilang founder ay si Joseph Smith. Meron pa, mga kapatid, nagtayo ng iglesia, ang founder nila ay walang iba kundi si William Branham. At dito naman sa Pilipinas, mayroong nagtayo ng iglesia na ang founder ay walang iba kundi si Felix Manalo. At meron pang mga iglesyang itinayo, katulad dun sa Davao, yung siya yung appointed Son of God. At meron pang mga iba na nagtayo, mga prophet, mga missionary. Mga nagtayo ng iglesia na sila ang founder. Dapat makilala natin ang marks of the True Church. Yung totoong iglesia. Amen. Na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Maraming nagtayo, maraming nangaral. At yung sa kanilang ipinapangaral, sa kanilang pangaral ng salita ng ating Panginoon, sila mismo ang nagtayo, sila mismo ang founder, at meron silang sariling mga doktrina. Amen. Meron silang sariling mga idea, mga patakaran, pagkakilala,
sa Diyos, pagkakilala sa tunay na Diyos, at nagkakaroon ng mga misinterpret dahil kasi sila ang nagtayo ng kanilang iglesia at sila ang namumuno at sila ang masusunod. That's right. Tandaan natin, ang iglesyang itinayo ng mga tao, mga kapatid, ano mang gawin ng mga founder na ito sa kanilang mga miyembro, iyon ang masusunod. Kahit na ang founder na ito ay nagkamali o nagkasala, walang pwedeng magtanggal sa kanila dahil sila nga yung founder. No, subukan yung patanggal si Manalo. No, siya ang founder niya ng iglesia ni Manalo. Siya ang nagtayo niyan. Ano ba ang nilalaman ng kanyang doktrina? Na si Jesus ay tao lamang at hindi talaga Diyos. At kapag nagkamali ang kanilang leader, sino ang pwedeng magtanggal sa kanya? Dahil siya nga yung founder. Siya ang nagtayo. Kapag ang isang church ay ang tao ang nagtayo, mga kapatid, iba ang kanyang doktrina. Amen. Bagamat Bible din ang kanyang hinahawakan, pero dahil siya ang nagtayo, iba na ang nilalaman sa pagkapahayag ng kasulatan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Pero ang una, mga kapatid, para malaman natin ang true church. The true church is founded and headed by Christ Himself. Amen. Si Jesus ang tunay na church. At ang nagtayo ng tunay na church, ang founded nito at ang pangulo nito ay walang iba kundi si Kristo. Amen. Dahil kailanman hindi nagkamali si Kristo. Kaya nga sa Matthew chapter 16 verse 18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo kong aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ito ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Amen. Hindi founder ito ng tao. Hindi ito headed ng tao. The true church is founded and headed by Christ Himself. Si Kristo ang nagtayo ng iglesia. At kapag si Kristo ang nagtayo ng iglesia, dapat siya ang masunod sa loob ng iglesia. At ano ang marks o ano ang tanda na ang true church ay totoo? Walang iba na kapag ang isang church o ang tao na nagtayo ng isang church, dapat mag-aalay siya ng kanyang buhay. Amen. So, maganda yan, mga kapatid. Dahil ang true church na itinayo ng ating Panginoon, mismong binayaran ng dugo ng Panginoon ang iglesyang kanyang itinayo. Amen. Yan ang totoong founder, si Jesus Christ. Dahil yung iba na nagtayo yan, dapat mag-alay din sila ng buhay nila. Magpatulo sila ng kanilang dugo sa kanilang iglesia. Dahil sila nga yung founder. Yan ang tunay na pagkakilanlan ng totoong iglesia. Amen. Dahil si Jesus Christ, mga kapatid, siya mismo ang nag-alay ng buhay para sa kanyang iglesia. Si Jesus Christ. Amen. Siya ang founder, siya ang pangulo, siya ang Diyos, siya ang Panginoon, siya ang hari ng iglesia, kanya ang iglesia, binayaran niya kanyang banal na dugo, ang iglesyang kanyang itinayo. At ito ang
ang tunay na pagkakaninlan para malaman natin ang tunay na iglesyang itinayo ng Panginoon. Amen. Pangalawa, mga kapatid, the true church is a Pentecostal church. Amen. So, hindi lang naman talaga Pentecostal. Pero dapat ang founder ay si Jesus Christ. Kasi sa atin, mga kapatid, maraming mga nag-independent pero hindi naman nag-iba ang kanilang mga turo. Ang turo nila ay one God. Ang turo nila ay si Jesus is God. Ang turo nila ay baptism in Jesus' name, Holy Ghost baptism, and holy life. May mga nagtuturo naman na, ang sabi nga ng Panginoon, yung iba ay meron pa akong ibang mga tupa, hindi lamang sa wala dito sa church, nasa labas. May mga tupa din ang ating Panginoon. Hindi lamang talaga Pentecostal. Amen. Maraming mga churches na ang founder at headed ay walang iba kundi si Kristo. Kapag ang isang church, mga kapatid, ang ipinapangalan si Kristo ay tao lang o isang mababang uri ng tao, hindi yan pinamumunuan ng ating Panginoon. That's right. Hindi yan ang church na itinalaga ng Diyos. Sapagkat ang tinalaga ng Diyos na tunay na church ay yung nagtuturo ng kaligtasan. Ang sabi doon sa Acts chapter 2. Sa Acts chapter 2, verse 1 hanggang 4. Ito ang tunay na church. The true church is a Pentecostal church. Acts chapter 2 verse 1 hanggang 4. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang umahagibis na hanging malakas. At pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkababahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Ito ang teaching ng true church. Amen. Hindi ibang teaching. Kaya ang Pentecostal, mga kapatid, hindi nalalayo sa aral at turo ni Kristo. Amen. Hindi nalalayo, talagang tugmang-tugma 100% ang pagsunod ng mga Pentecostal, sapagkat ang hidid dito, ang founder ng iglesia ito ay walang iba kundi si Kristo. Amen. Siyempre, kapag si Kristo ang founded ng iglesia, dapat sa pangalan niya ang bautismo. Bakit sa ibang pangalan ang kanilang ginagamit na bautismo? Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So, hindi nila kilala ang iglesyang ito na itinayo ng ating Panginoon. Nagtayo lang sila para ipangalakal ang salita ng Diyos. That's right. At hindi talaga nagtuturo ng totoo. At hindi binuksan ng Panginoon ang kanilang kaisipan para hindi nila manawaan kung sino si Kristo at kung ano ang tunay na iglesyang itinayo ni Kristo. Amen. Kasi matagal na ipinangaral ito, hanggang ngayon pinapatigas nila ang kanilang puso, maging ang kanilang isipan. Kaya ang sabi nga dyan, mga kapatid, na sila'y binulag ng Diyos ng sanlibunan ito para hindi mahayag sa kanila ang katotohanan ng pagka-Diyos ni Kristo. Amen. Binulag sila. Pero ang mga Pentecostal, mga kapatid, nagtuturo. Ito yung araw na itinayo ng ating Panginoon ng kanyang iglesia. That's right. Kanyang Pentecostal.
At nung dumating ang araw ng Pentecostes, sila lahat ay nagkakatipon. Amen. Saan doon? Saan sila nagkakatipon? Sa isang lugar. At habang nagkakatipon sila, sabi ng Panginoon, sa araw na ito, pumunta kayo doon at magtipon kayo. Dahil ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng sasampalataya sa akin. Amen. Kaya nga nandun sila sa isang dako, mga kapatid. Nagkakatipon-tipon sila doon. Si Pedro, ang mga apostol, si Maria, at ang mga disciples, lahat ng mga tao doon, mga kapatid, nagkakatipon-tipon. At habang nagkakatipon-tipon sila doon, at biglang dumating mula sa langit Amen. ang isang ugong na gaya na sa isang humahagibis na hanging malakas. At anong ginawa doon? At pinuno ang buong bahay na kanilang kinaupuan. Pinuno. Nagkakatipon sila. Habang nagkakatipon, nagkakaisa sila. Amen. Tandaan natin, mga kapatid, ang isang iglesia, pagka nagkakabahabahagi, hindi makakakilos ang Panginoon. Kapag mayroong hidwa ang pananampalataya. At kapag sa loob ng iglesia mayroong mga salungat doon sa aral at turo ng ating Panginoon, hindi talaga makakilos ang Panginoon. Amen. Pero kapag ang isang grupo nagkakaisa, iisang puso, iisang isipan, ito yung mga taong pinuspos ng ating Panginoon. Amen. At sa verse 3, at sa kanila may napakita. Una, bigla dumating ang isang ugo. Pangalawa, may napakitang dilang kawangis ng apoy. Nakita nila, napakita mga kawangis ng apoy, mga dilang kawangis ng apoy. Amen. Anong nangyari na makita nila? At nung makita nila na nagkakabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. Ibig sabihin, lahat ng nandoon na nagkakatipon, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo na may dilang kawangis ng apoy. Amen. Praise God. Ito ang totoong iglesia. Ang founded ay si Jesus at ang kanyang mga lingkod, mga apostol, mga disciples, at hindi iniiba ang turo ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. At sa verse 4, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Bakit kailangan ng Espiritu Santo? Dahil kung wala ang Espiritu Santo, mga kapatid, hindi tayo may gagay dito sa katotohanan. Amen. Bakit kailangan ng Espiritu Santo? Dahil ang Espiritu Santo walang iba kundi ang Espiritu ni Kristo, hindi ibang Espiritu. Espiritu mismo ng ating Panginoon ang dumapo sa kanila. At hindi ibang Espiritu ang tinanggap nila, hindi iba. Kaya nga tunay na iglesia, ang founded ay si Jesus, ang bautismo ay sa pangalan din ni Jesus. Amen. Dapat ang Espiritu tanggapin, dapat sa pangalan pa rin ng ating Panginoong Hesus, hindi iba-iba. Napuspos sila ng Espiritu Santo, at anong nangyari? Napuspos sila ng Espiritu Santo, mga kapatid, at nagpasimula magsalita ng iba't ibang wika. Amen. Kanila bang wika yon? Kanila bang lingwahe yon? Hindi, mga kapatid. Ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Ang Espiritu mismo ng Panginoon ang naglagay sa kanilang mga puso at nabuka ang kanilang mga labi at nagpasimula sila magsalita ng iba't ibang mga wika. Amen. Kaya, mga kapatid, ito ang tunay na iglesia, ang Pentecostal. That's right. Dahil sa iba, ipinagbabawal ang magsalita ng iba't ibang mga wika. At sa iba, mga kapatid, kapag sumasamba sila sa Panginoon, napakatahimik. Ayaw nila ng maingay. Para silang nasa sementeryo.
Pero ang Pentecostal, hindi mo maawat yan kapag napuspos ng Espiritu Santo, lalong sumisigaw, lalong dinalakas ang kanyang boses at nagsasalita ng iba't ibang wika. Saan ka nakikita na kapag tumanggap ng Espiritu Santo, napakatahimik? That's right. Yan ang maling iglesia. Dahil kapag ang tao ay tumanggap ng Espiritu Santo, maingay. Kaya nagsasalita ng iba't ibang mga wika. Amen. Kaya nga yung mga malapit doon sa kanila, nung sa araw ng Pentecost, mga kapatid, nagtanong, sabi niya, mga nakaino ba ng alak yan yung mga kasama mo? Ibig sabihin malakas, nagsasalita, nag-i-speaking in tongues. Maingay, hindi tahimik. Kaya ang Pentecostal maingay. Kaya saan mo dalhin yan, maingay yan. Bakit mga kapatid? Dahil ang Diyos mismo ang nagsabi na ang batong ito kapag hindi kayo nagsisigaw, ang batong ito gagawin kong may buhay para siya ang magpuri sa akin. That's right. Kaya nga ang Pentecostal maingay. Kahit na may lockdown, may maingay dito sa loob ng church. Amen. Kaya minsan, tinanggal namin yung sounds, yung drums, hindi talaga kaya eh. Dahil hindi pwede na ang Pentecostal matahimik. Sa sementeryo lang matahimik. Pero kapag nasa loob ka ng iglesia at ang headed, ang pangulo, ang founded ay walang iba kundi si Kristo, maingay ang pagsamba sa Diyos. Amen. Ganyan ang Pentecostal. Kaya ang true church ay walang iba kundi ang Pentecostal church. Amen. Itinayo yan nung tinayo ng mga kapatid in 33 AD. Ang Pentecostes. Kaya tinawag siyang Pentecostal, nagkakatipon sila. Amen. Yan ang totoong Pentecost church. At pangatlo mga kapatid, the true church is an apostolic church. Kaya mo sa yung kanina yung pangalawa, the true church is a Pentecostal church. The real church is born on the day of Pentecost. Amen. Ipinanganak siya nung araw ng Pentecostes. Kailan nakalipas yun? In 33 AD. Ang Pentecostal Church, hindi sa Catholic, hindi sa Protestant, hindi sa Baptist, hindi sa Methodist, but Pentecostal. Amen. Bakit naging Pentecostal? It experiences Pentecostal phenomenon. Kaya nagkaroon doon ng iba't ibang mga wika. Tumanggap sila ng Holy Ghost. Yun ang unang revival na nangyari noong 33 AD. Nung itinayo ng Panginoon ang kanyang iglesia. 33 AD. Kaya ang pangatlo, the true church is an apostolic church. Amen. Apostoliko ang pagtuturo. Hindi mahinang klase ang turo. At ang turo ng mga apostol, mga kapatid, ang founded na si Jesus Christ ay hindi tao. Makapangyarihang Diyos ang turo dito. Amen. Nagkatawang tao lang siya. Totoong tao siya at totoong Diyos siya. Amen. Yan ang turo ng totoong apostolic church. Amen. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 19 hanggang 20. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Inilagay tayo ng Diyos sa isang kawan. Inilagay tayo ng ating Panginoon doon sa turo at aral ng mga apostoles. Ano ang turo at aral ng mga apostoles? Jesus is one true God. Amen. Jesus is the Alpha and the Omega. Jesus is the Almighty God, everlasting Father, the Prince of Peace.
Ito ang totoong church, apostolic na pagtuturo. Hindi dinoktor ang turo, mga kapatid. Hindi dinodoktor ang aral at turo ng totoong iglesyang itinayo ng Panginoong Hesus. Kaya ang mga apostol mula noon, mga kapatid, na aralan ng ating Panginoon, doktrina, one God. Ano ang doktrina? Water baptism in Jesus' name. Amen. Holy Ghost baptism in Jesus' name. Living a holy life in Jesus' name. Nandoon ang tama at turo. Hanggang ngayon, dala-dala natin ang aral na ito ng mga apostoles. Amen. At hindi natin dinodoktor. Ito ang tunay na church na itinayo ng ating Panginoon. Walang iba kundi ang Pentecostal. Amen. At ang Pangulo nito ay walang iba kundi si Kristo. Hindi na iba ang aral at turo. Maging sa Acts chapter 1 and 2, mga kapatid, mababasa natin yan. The true church is an apostolic church. Bakit? It is co-founded and membered by the apostles and teaches the apostle doctrine. Amen. Yung doktrina ng ating Panginoon, hindi nila dinoktor, kundi sila yung co-founder. Yung mga apostoles. Amen. Wala nang ibang taong co-founder. Hindi tao ang co-founder, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi yung kapatiran, hindi. Apostoles ang co-founder Amen. ng true church. Ang totoong iglesia. Doon sa tingnan natin yung turo, mga kapatid. Sa Acts chapter 1 verse 8 hanggang 9. Ano ang turo ng true church? Ng apostolic church? Ano ang turo ito? Sa Galatians chapter 1 verse 8 hanggang 9. Datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa kauli-ulihang hangganan ng lupa. Ito ang doktrina ng mga apostoles na samantalang naglilingkod tayo sa tunay na Diyos at sa tunay na iglesia. Ito ang turo nila. Natatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa atin ng Espiritu Santo. Bakit kailangan tanggapin natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo? Para tayo ay magiging mga saksi. Meron tayong ebidensya na tayo ay tumanggap ng Espiritu ni Kristo. Meron tayong ebidensya. Kaya mahirap pabulaanan kapag ang isang Kristiyano na tumanggap ng Holy Ghost, mahirap pabulaanan kaysa sa hindi tumanggap sa salita lang, mga kapatid. Amen. Yung iba, mga kapatid, tumanggap ka lang sa Panginoon, may Espiritu Santo ka na. Hindi yan ang turo ng mga apostoles. Kailangan ma-experience mo ang tumanggap ng Espiritu Santo. Experience ang pinag-uusapan, hindi salita. Ang kailangan dito ay experience. Tingnan natin, mga kapatid. Walang experience laban sa may experience. Ang walang experience ganito. Sumampalataya ka lang sa Panginoon, mayroon ka ng Holy Ghost. Tapos yung isa naman, sumampalataya sa Panginoon, tumanggap ng Espiritu Santo, mayroong ebidensya, nagsalita ng iba't ibang wika. Ito yung totoo. Amen. At mahirap pabulaanan yun, yung tumanggap ng Holy Ghost. Kaya yung iba't nagpanggap na may Holy Ghost daw, manampalataya ka lang sa Panginoon, may Holy Ghost ka na? O saan ka pa? Pag hindi ka pa lumapit sa kanila, kasi instant ka agad yun eh. Pero sa turo at aral ng mga apostol, hindi ganyan. Dapat mayroong ebidensya. Tatanggap ka talaga. Experience mo yon. Kapag experience, mahirap nang buwagin yon.
Bakit kailangan natin ng Espiritu Santo? Para maging saksi tayo ng Panginoon mula doon sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kauli-uliang hangganang lupa. Ibig sabihin, maging saksi. Ibig sabihin ng saksi, mga kapatid, yung tumanggap tayo ng Holy Ghost. Tayo ang saksi na ang aral ng mga apostol na hindi nababago hanggang ngayon naging saksi tayo dahil kasi tumanggap tayo ng Holy Ghost o ng kapangyarihan. Amen. Kaya ito ang true church. Ang co-founded, walang iba kundi ang mga apostol. That's right. Yung ibang mga apostol ngayon, nagtuturo ng Diyos at Trinity, mga bulaang mga apostol yan. At yung baptism sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, mga kapatid, hindi yan ang founded yan, hindi si Jesus Christ. Dahil iniiba nila yung aral ni Kristo. Yung aral ng mga apostoles. Iniiba nila, mga kapatid. Tapos ano pa ang aral ng mga apostoles? Ito, mga kapatid, it is also structured like the early church with the fivefold ministry. Amen. O sino ba nagtuturo niyan? Di ba Pentecostal? Yan ang tunay na doktrina ng mga apostoles. Kasi co-founded sila ni Jesus Christ. Amen. Sila yung kasama ni Jesus Christ ng more than 3.5 years. Kaya sila yung co-founded. Kaya may mga ibang tao na founded na mga church, tao naglagay, masisira yan. At iba na ang turo. Hindi na tama yan, mga kapatid. Kaya ang founded ng totoong church na tinayo ng Panginoon, walang iba kundi si Kristo, ang Pangulo. Amen. Kung anong doktrina ni Kristo, doktrina ng mga apostol yun. That's right. At kung anong doktrina ng mga apostol, doktrina natin hanggang ngayon, hindi nagbabago. Amen. Nagtuturo ng fivefold ministry, ano yun? Apostol, prophet, evangelist, teachers, and pastors. Yan yung fivefold ministry. Bakit five? Inalimbawa yan sa 5 letra ni Jesus Christ. JESUS. Fivefold ministry. Bakit naglagay ng fivefold ministry? Para sa ikatutuwid ng lahat ng sumasampalataya sa Panginoon. Nilagay yan. Nilagay ang mga apostol, prophets, teachers, evangelists, and pastors. Amen. Para ang tao ng Diyos ay turuang lubos sa gawaing matuwid. Sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya sa Panginoon. Yan ang true church. Pangapat, mga kapatid, the true church teaches the teaching of the apostle. Wala na yung mga apostol. Sino ngayon nagtuturo? Mga pastor. Amen. Sino pang nagtuturo? Mga kapatiran. Amen. Kung anong turo ng Panginoon, ano ang turo ng mga apostol, siyang turo namin ngayon. Hindi iniba. Hindi dinodoktor. Ano ang turo ng mga apostol? Dapat tumanggap tayo ng Espiritu Santo. Dapat mabaptize tayo sa pangalan ni Jesus. Dapat tumanggap tayo ng baptism with Holy Ghost. At pagkatapos mamuhay tayo may kabanalan. Amen. Hindi nagbabago, mga kapatid. Nagtuturo. Kaya tayo sa uling kapanahunan, the true church teaches the teaching of the apostle. Ano ang tinuturo natin? Ang itinuro ng mga apostoles. Amen. Na ang baptism ay walang iba kundi sa pangalan ni Jesus. Amen. Walang ibang pangalan na gagamitin. Acts chapter 4 verse 12. Walang ibang pangalan na bibigay ng buhay kundi si Jesus Christ. Amen. Yan ang turo natin hanggang sa uling kapanahunan. Hindi natin binabago ang aral at turo ng mga apostoles. That's right. It teaches faith in God. Ang mga apostoles nagturo sa atin
wala na apostoles, tayo na sa Dalasis, tayo na. The true church teaches the teaching of the apostle. Ano yon? Tinuturo ko. Tinuturo ng mga United Pentecostal Church pastor and members. Ano tinuturo? It teaches faith in God. Amen. Manampalataya ka sa Diyos. Sino ang Diyos? Si Jesus Christ. Amen. At kapag nanampalataya ka sa Diyos na si Jesus, anong gagawin mo? Mag-repent ka. Yun ang aral nila. That's right. Di ba may napakinggan tayo yan? Once you are saved forever. Hindi na mag-repent. Ano ka? Glorified body na? Kaya ang turo ng mga apostol, turo natin ngayon, na ituro natin na maghingi sila ng tawad sa Diyos. Amen. Repentance. Ano pa? Baptism in Jesus' name. Amen. Nagtuturo ako ng repentance. Nagtuturo ako ng baptism in Jesus' name. Nagtuturo ako ng Holy Ghost baptism. Hindi ko yun iniiba. Nagtuturo ako na believe in the oneness of the Godhead. Amen. Isa lang Diyos. Hindi ako nagturo ito, dalawang Diyos, isa lang. Believe in the oneness of the God and not the Catholic Trinity. Hindi ako nagtuturo ng Trinity. That's right. Pag nagturo ko niyan, iba na. Madelikado na tayo. Goodbye na sa kaligtasan. Wala na yung totoong pattern. That's right. Meron tayong landmark. Hindi tayo dapat lumabas doon. Amen. Dapat turo natin, mahirap. Kaya maraming tuturo ngayon, akala nila, ligtas na sila. Pagka taliwas ang turo nyo sa turo ng mga apostoles, delikado kayo. Kailangan turo natin one God, hindi tayo turo ng Trinity. Tapos, the true church practice laying on of hands. Amen. Sa iba, wala na yan. Ayaw nila yan eh. Yung laying of hands, ayaw nila yan. Dahil wala na daw yan. May sinabi ba doon wala na yung sa aral ng ating Panginoon? Tapos sa iba, wala na yung Holy Communion. Yung exorcism. Wala na rin daw yung divine healing. Yung nakaraan na, nakalipas na. Kita mo yung doktrina nila. Taliwas na sa doktrina at aral at turo ng mga apostoles. Amen. Hindi yan mga totoong iglesia. Panglima, the true church believes in the deity of Jesus Christ Amen. as God manifest in the flesh. Ito daw ang true church na naniniwala sa pagiging Diyos ni Kristo na nagkatawang laman. Amen. John chapter 20 verse 28. Basahin natin mga kapatid. John 20:28. Mamaya isa-isahin ko yung ating topic para maintindihan natin mga kapatid. Sa John chapter 20 verse 28, sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. The true church believes in the deity of Jesus Christ as God manifested in the flesh. Dapat hindi nag-iiba ang turo ng mga tunay na ang founder ay si Jesus. Dapat hindi nag-iiba ng turo. Kung ano ang turo ng mga apostol, siyang itinuturo natin ngayon. Amen. Kaya nga sumagot si Tomas at saka sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Eto ang turo ng iba. Nung sinabi daw ni Tomas, sinabi sa Panginoon ko, ikaw yung Panginoon ko at Diyos ko, nagulat lang daw si Tomas. Iyon ang doktrina ng mga taong hindi founded si Jesus Christ. Ginagamit lang nila ang pangalan ni Jesus Christ. Halimbawa, yung Iglesia Manalo. Ang sabi nila, nagulat lang daw si Tomas nung sabi niya sa Panginoon, Panginoon ko at Diyos ko. Kasi nga nagulat daw siya dahil
nakita niya, naipasok niya ang kanyang daliri sa kamay ng Panginoon at sa tagiliran ng Panginoon, kaya nagulat daw si Tomas. Kung titingnan natin mga kapatid, bago nagsalita si Tomas, ano ba ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid? Sabi niya, ang kapayapaan ay sumainyo. Amen. Kapag sinabi ng Panginoon yan, mga kapatid, walang gulo, walang nagkakabahabahagi. Kasi makapangyarihan ang sinabi ng ating Panginoon, pumayapa kayo. Ang kapayapaan sa inyo. Kaya sabi nga ng Panginoon sa 27, na magkagay sinabi niya kay Tomas, idaitin mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay, at idaitan mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran, at huwag kang di manampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Amen. Binigyan mo na sila ng salita ng Panginoon, pumayapa kayo. Kayo na, nung naisuot ni Tomas ang kanyang daliri sa kamay ng Panginoon sa tagiliran, kaya nasabi niya, Panginoon at Diyos ko. Dahil nakita niya ang Panginoon hindi na tao, ito ay espiritu na. Walang dugo, walang buto. That's right. Kaya mga kapatid, ang totoong church ay natuturo sa pagiging Diyos ng Panginoon. Amen. Ano ang sabi niyan? Sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Yan ang turo ng mga apostol. Amen. Si Jesus Christ ang founder, siya ang Pangulo, at ang Panginoong Hesus, siya ang Diyos ng iglesyang ito. Amen. Siya ang Panginoon at tagapagligtas. 1 Timothy 3:16. Ito ang aral at turo ng mga apostoles. 1 Timothy chapter 3:16. At walang pagtatalo. Walang diskusyon. Ibig sabihin, dakila ang hiwaga ng kabanalan. So walang diskusyon, merong dakila ang hiwaga ng kabanalan. Ano yun? Yaong nahayag sa laman. Sino ang nahayag sa laman? Walang iba kundi si Kristo. Yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Amen. Basahin natin sa English, mga kapatid. Basahin natin. And without controversy. Itong sabi, great is the mystery of godliness. Ito yung sabi. Godliness. Godliness. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Sino yung nahayag sa laman? Si Jesus Christ. Justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. Amen. Yan ang turo dapat na pinapakinggan natin. Amen. Hindi yung iba't iba ang turo, mga kapatid. Na si Kristo'y prophet lang, si Kristo'y maliit na Diyos, si Kristo'y tao. Lumayo tayo sa kanyang mga uri ng turo at aral. Lumayo tayo dyan, mga kapatid. Ipapahamak lamang tayo niyan. Titus chapter 2 verse 13. Sa Titus chapter 2 verse 13. Anong turo ng mga apostoles? Nahintayin niyong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ito ang turo ni Titus. At ito, mga kapatid, hintayin yung pagbabalik ng ating Panginoon, yung pag-asa,
pagkapakita, i-rapture, pagkapakita ng kanyang kaluwalhatian Amen. ng ating dakilang Diyos sa kanyang paghahayag. Pupunta sa rito hindi na tao, pupunta sa rito hindi na tagapagligtas, pupunta sa rito para hatulan ang bansa o ang mga hindi mananampalataya. Dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Siya ang dakilang Diyos at tagapagligtas. Wala nang ibang tagapagligtas, wala nang ibang Diyos liban sa Panginoon. Yan ang tama at turo ng tunay na iglesia. Amen. The apostles and early Christians confess Jesus as Lord. Philippians chapter 2. Basahin natin mga kapatid. Philippians chapter 2 verse 5 hanggang 10. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus naman, na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na rapat panangnan ang pagkapantay sa Diyos. Bagamat siya nasaan yung Diyos, kasi nga nakatawang tao siya, para hindi niya inaring isang bagay na rapat panangnan ang pagkampantay niya sa Diyos. Kasi tao nga siya, nagkatawang tao. Kundi bagos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Amen. At anong ginawa? At nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Verse 8, at palibhasa ay nasabungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, Amen. na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Verse 9, kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos at siya binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit at ng nasa ibabaw ng lupa at ng nasa ilalim ng lupa. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Amen. Kaya mga Christian, the apostles and early Christians confess Jesus as Lord and Savior. Amen. Ano pa mga kapatid? They worship and pray to Him. Mabasa na 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Basahin natin mga kapatid, may oras pa na. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga pakabanal, na kasama ng lahat ng mga nagsitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, nasa kanila at ating Panginoon. Nasa kanila at ating Panginoon. Amen. Siya lang ang ating Panginoon mga kapatid. Pang-anim, the true church operates the gifts of the Spirit. Ang totoong iglesia ay pinangungunahan ng Espiritu Santo. Amen. Hebrews chapter 2 verse 4. Hebrews chapter 2 verse 4. Napawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa magitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanilang sariling kalooban. Amen. What was in the beginning will be same in the end. Kung ano ang inumpisahan nila hanggang sa katapusan, yun ang ituturo natin. That's right. Hindi nagbabago. The true church is powerful, Amen. not passive or dead. You can belong to the church without the baptism with the Holy Spirit. Hindi ka magiging belong sa loob ng iglesia pag hindi ka nabautismuhan sa tubig, maging sa Espiritu Santo at apoy. Hindi ka magiging belong sa church. Kaya kapag nasa loob ka ng Pentecostal,
Ibang pangalan, kailangan bautismuhan ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Kailangan Diyos mo si Kristo. At tatanggap ka ng Holy Spirit. At mababago ang buhay mo. At lalakad ka na may kabanalan. Amen. Kaya lahat ng mga Pentecostal, baptize yan in Jesus' name. Baptize yan sa Holy Spirit. At lumalakad sa Holy Life. Amen. Yan ang totoong church. Mula sa umpisa hanggang sa katapusan, hindi nagbabago ang turo ng mga apostol. Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon. Pang-pito, the true church is holy or separated church. Ephesians 5. Ephesians chapter 5, 25 hanggang 27. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, na gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito, at nilinis sa magitan ng paghugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na malwalati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. The true church operates the gifts of the Spirit. Makapangyarihang church, walang iba kundi ang United Pentecostal Church, mga kapatid. The true church is a holy, separated church. Separate siya, hindi siya separated siya mula doon sa worldly na mga gawain, worldly na mga salita, worldly na mga pakikisalamuha. Hindi sumasang-ayon ang tunay na pinapatnubayan ng Espiritu ng Panginoon. Amen. Tinatawag itong, it is called to holiness. Tinatawag itong holiness. It is not a worldly, it is not a political and a materialistic church. Hindi ito yun, mga kapatid. Makita na sa ibang mga church, maraming mga hikaw, may pintura ang mukha. Di sa Pentecostal wala. Hindi mga materialistic, Amen. hindi political, hindi worldly. Kaya ang Pentecostal church ay true church. At ang founded, ang pangulo ay walang iba kundi si Kristo. Amen. The true church is rapture. Ano yun? Ready, always waiting for the coming of Christ. Ang true church, naghihintay talaga, nagtuturo na babalik ang Panginoon. Amen. Naka-ready palagi. Kaya dito sa church, sinuturo ko palagi, mag-ready kayo palagi. Anong mang oras, babalik si Kristo. Ito ang turo at aral ng mga apostol na dapat magmatsyag tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Amen. Tingnan natin yung mga nangyayari sa paligid natin. Ginagawa natin, tuturo natin na magmatsyag tayo kasi anumang oras ay darating ang Panginoon. Amen. Sa iba, hindi na eh. Hindi sila naghihintay. Nawala daw yan. The true church is raptured, ready, always waiting for the coming of Christ. It believes in the imminency of Christ's return. Naniniwala tayo. That is, He may come at any moment. Amen. Yung lagi natin ipinapangaral dito. Work out your own salvation. Dapat lagi kayo sa church. 9, the true church is a missionary church. Nag-aayag tayo. Nangangaral tayo, mga kapatid. The true church is committed to fulfill the Great Commission. Amen. She knows the reason of her existence, that is, evangelize the lost. The church was not created to exist or act as educational or medical, political, business, or military institution. Hindi yan. But a soul-saving institution. Amen. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Wala time. At mag-alas 9 na. Kaya salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Lahat ng mga nakapanood nito, pwede ba tayong mag-watch, party watch, tapusin natin ang panonood, invite natin ang ating mga kaibigan, kamag-anak, kapatid,
invite natin sila mag-watch party tayo mga kapatid. Itong mensahe ng Panginoon about the marks of the true church. Kaya share natin, mag-watch party tayo, tapusin natin ang panunood mga kapatid. Salamat sa ating lahat at tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, Yes, Lord. pinupuri ka namin at pisalamatan sa kabutihan mo, katapatan mo na ang totoong iglesia ay walang iba kundi ang United Pentecostal Church. Dahil ikaw ang Pangulo nito, Panginoon. At kung ikaw ang Pangulo nito, lahat ng mga apostol na tinuruan mo Yes, Lord. ay hindi namin iibahin. Yun pa rin ang aming ituturo. Mula sa umpisa hanggang sa katapusan, ito ang aming ituturo, ang turo ng mga apostoles. Merong isang Diyos, ikaw yun, Panginoon. Water baptism sa pangalan ng Panginoon Jesus, repentance, we live a holy life, Amen. at kami ay mabautismuhan sa Holy Spirit, at separated kami mula sa mundong makasalanan, Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat. Pagpalain mo yung nakapanood, nakapakinig. Abutin mo sila ng makapangyarihan mong kamay at punasan mo sila ng banal mo dugo. Yes. Lord, sa panahon ng pandemic ng crisis, huwag mo silang pabayaan, ingatan mo sila dahil ikaw ang founder, ikaw ang pangulo ng church ng United Pentecostal Church, Panginoon. Yes, Lord. Iangat mo ang buhay ng iyong anak. Amen. Pagpalain mo silang lahat, spiritual, physical, maging sa financial, Lord. at maging ang iyong lingkod, maging aking pamilya, pagpalain mo kami, Amen. spiritual, sa physical, at maging sa financial. Yes, Lord. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa kabutihan. Napakadakila mo, napakabuti mo. Kaya naman dinadakila ka ng aming mga kaluluwa. Yes, Lord. Itong aming dalangin sa iyo, Lord, i-bless mo rin ang Beirut, Lebanon. Ingatan mo lahat ng mga churches doon. Proteksyonan mo, Panginoon, doon sa pagsabog doon. Maraming salamat. Pinupuri ka namin pasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Ito ang iyong lingkod, Pastor Boy Austria, Bagong Silang Kanan, Jesus Christ Ministry Church ng United Pentecostal Church. Maraming salamat. God bless you all. In Jesus' name. Shalom everyone.